Magandang hapon mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So update dito mga ka-farmers sa tanim kong Calixto F1 na second batch. So bali kakapatay ko lang po ng motor diyan sa water sa balon dahil natuyo na po yung balon. So hindi po anli yung tubig diyan sa balon mga farmers no. So siguro mga isang oras lang at naubos yung tubig niya. Siguro hindi rin naman naabutin mga farmers na isang oras bumabalik po kaagad yung tubig. Kaya stop po yung pagpapatubig ko. So ayan, bago ang lahat, ayan, advance Happy New Year po sa lahat. So 2 days na lang or dalawang tulog na lang, 2024 na. So advance Happy New Year sa lahat. So update po dito mga farmers sa aking Calixto na ika 45 days na po niya simula po na inilipat tanim. So bali nakapitas na po ko dito mga farmers ng 2 beses kahapon. So bata pa po itong aking Calixto at napitasan ko na po kagad. So hindi naman na first harvest na ibig sabihin na marami. So siguro mahigit 5 kilos lang yung mga farmers yung nakuha ko po dito. Tapos yung second harvest ay nasa 25 kilos na po. So bali kahapon dito ay nakapag second harvest. So hindi lang po ako mga farmers nakapag-update kahapon dahil pinilit ko lang po talaga yung katawan ko na mag-harvest dahil wala naman pong ibang mag-harvest dito sa talong. So dahil natrangkaso po ako, kaya kahapon tuloy-tuloy na po yung trabaho namin. At may alalay pa ako na bata na pinsan po ng asawa ko. So bumalik na po yun sa kanilang lugar dahil doon po sa kanila mag New Year. So sa ngayon solo flight na naman tayo mga ka-farmers. So ayan, ayan, mapansin nyo po may tubig-tubig pa. So inuunti-unti ko lang po ito mga farmers pinapatubigan. At hindi ko na rin naman po hinihintay na masyadong matuyo. Dahil hindi po naman kasi agad-agad matatapos sa pagpapatubig. Dahil mahina nga po yung tubig dun sa balon. Kaya hindi ko na po hinihintay na masyadong matuyo. Yung mga farmers, ay yung kanyang bunga, 3 piraso. At marami na rin pong sunod-sunod. So bali yung third harvest nito ay sa January 2. So araw po yun ng Martes. And parang unli tubig yan mga farmers. Sinadya ko na ganito kalalim para po talaga na basang basa dahil hindi lang po kasi itong area ang pinapatubigan ko. So meron pa po dong sa second batch at meron din pong sa Ampalaya. Kaya kailangan na basang basa para medyo matagal po siya matuyo. So mayroon na rin siyang malalaking bunga ulit mga farmers no, kahit kahapon ko lang po ito inarbisan, mga farmers. So malaki na po siya. So ayan, mag-oversize na po ito sa January 2 dahil bukas ay 31 pa lang. Maganda po yung una niyang bunga. At so dahil pagbata pa po mga ka-farmers yung ating talong at ano po siya, marami po siyang magbigay ng bunga. Ayan, yung maliliit niya po, sunod-sunod na po yan hanggang dyan din po sa kabila. And dito rin mga farmers, may talagang may pipitasin na rin. At marami na po siyang mga bulaklak. So yung foliar na ginamit ko po dito mga ka-farmers ay yung una-una ay yung Megatonic. So tapos yung unang gamit ko po dito, unang disc ko po ginamit ay yung Caltrac at saka Voltrac. So wala pa naman ako masyadong napapansin mga farmers kung ano ba kaganda yung epekto ng Caltrac at saka Voltrac. So produkto po yun ng Yara. So nirecommend po kasi yan dati ni Sir Noel Doque. So ayan, nabanggit ko na rin po yan kasi dati siya po yung nagturo sa akin na yan po yung subukan kong gamitin na foliar. So yung dito mga farmers nasa bali 600 plus kapuno ito ang tanim ko.
So bali may dalawang plat doon at saka kalahating ano, yan, bali kalahating ano lang yan, row. So hindi na puno. Tapos dito ay 8. So pag titingnan na talagang maliit lang po yung tanim ko dahil makipot po yung daanan mga farmers, kaya medyo maliit lang po siya tingnan. Pero kung nilaparan ko po itong tabla niya, siguro malapad-lapad dito pag titingnan. So maliit lang po siya mga ka-farmers, no. So at grabe na po yung init po dito at simula po nung ano simulang nagumpisa po ang buwan ng December ay hindi na po umulan dito ng malakas. So yung nakaraan umulan pero hindi po ano, talagang mahina lang siya. Yung hindi po talaga nabasa yung lupa. Yan. So maganda mga ka-farmers yung ano niya, yung kanyang mga tindig at yung mga talbos niya at mga bulaklak. Ayan, marami po mga ka-farmers to. So hindi rin maiiwasan yung white flies at saka trips dito sa aking talungan mga farmers. So lalo na po dito doon sa matanda ko talong. So talagang hindi ko talaga madali-daling mapuksa yung mga trips doon. Lalo na po ngayon at nahuli yung order ko na ano, yung mga insecticide na in-order ko sa Shopee, so na-delay. Wala din po kasi akong time na pumunta sa kabilang bayan para bumili. So yung masasabi ko po, yung mga white flies, yun po talaga yung makakaya ko pong kontrolin. Pero yung trips na to at saka mites, talagang napakahirap mga ka-farmers, no. So dito nga meron ano na unti-unti na pong nagkakaroon ng trips. Ayun, no. So kailangan na to mga ka-farmers na maagapan at makapag-spray ka agad para hindi na po kumalat. Dahil kapag kumalat at dumami, talagang masisira po yung bunga ng ating talong. So magiging kulay brown po siya. Ayan. Maganda siya, maraming sunod-sunod ng bunga niya mga ka-farmers. So ayan. Ayan. Talagang napaka-bless mga ka-farmers. Blessings talaga itong ating talong at marami siyang mga bunga. So bali dito yung sabi ko mga farmers na dalawang plat sa taas, medyo nahuli lang po kasi yan. Ayan, kaya medyo pag tiningnan malilit lang po siya. Tapos yung karugtong niya po ay yung sili na sobrang punla ko po dun sa kabila. So bali yung sili ko po dun sa kabila mga farmers ay nahinugan na rin. At next week at pwede na rin ako dun maka-selection. So yung halos yung binibili kasi dito mga farmers sa amin ay yung mahinog. Kaya hindi po tulad sa iba na pinipitas po ng hilaw. Yan po mga farmers. So green na green. So bali ano, mag-i-spray pa ako kasi mga farmers ngayon dun sa aking ampalaya. So marami kasi dun na ano, mga uod. So bali yung insecticide na gagamitin ko po dun ay yung Prebaton. So dahil may natira pa akong Prebaton dun, hindi ko pa naubos. Yun muna yung uubusin ko. At bali nagmawar ako dito mga ka-farmers ng mga damo sa aking sili dahil makapal na po yung damo sa gitna. Ayan, so hindi ko pa ito naubos. Ayan mga farmers, bali malinis na po yung gitna nya. Ayan. So bali yung variety nito mga farmers ay yung bali Balkan F1, no. So yung dito hindi ko minawar dahil sinubukan ko to kanina, pinatubigan. So kasi pag mamawiring ko to, tatalsik po mga ka-farmers yung basang lupa sa puno ng sili o sa kanyang mga bunga. Kaya hinayaan ko muna yan dyan. So pinili ko po muna yung mga lupang tuyo. So ayan mga farmers, so marami yung kanyang mga bunga. Yan, diba? Yan. So yung variety po nito ay Laba F1. So dito banda wala pang masyadong hinog, pero doon sa gitna meron na.
Yan mga farmers yung aking ampalaya oh. So lumalaban din yan. So bali mayang gabi. So mag-overtime muna ako dyan sa dilig. So dinilig-diligan ko lang muna yan mga farmers dahil so busy pa kasi ako dito sa kabila sa pagpapatubig. Pero pag natapos ko po patubigan yung talong doon, yung second batch at dito sa first batch ay isusunod ko na po yung ampalaya at next na po itong sili. So ipapahuli ko lang po ito. Dahil hindi na po kasi mga farmers kaya na dilig-diligan kahit araw-arawin pa. So parang nalalanta po siya. Kulang na kulang po talaga yung tubig. At masyadong dry na po yung lupa. Kaya kailangan na talaga ipalo up yung dilig, yung patubig. So ganun din po dun sa aking ampalaya. So yan bali hanggang dito na lang mga farmers. At mag-i-spray po muna ako. Dahil baka gabihin na naman ako mga farmers no. Dahil lalot na ngayon ay solo lang ako. So yan maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.